Chinky, pwede daw mag-invest kahit walang kapera-pera? Yes! Yan po pag-uusapan natin sa video na ito kung paano ka mag-invest kahit wala kang pera. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Ready na kayo sa lapis at notebook nyo? In the next 10 minutes po, I will talk about no nonsense on paano ka talaga makakapag-invest, mag-uumpisa kahit wala kang pera. Pero bago natin pag-usapan natin sa video bakit mga Pinoy hindi nag-i-invest at paano ba natin magagawa to. Maraming mga Pilipino na ayaw talaga mag-invest, hindi naman sa ayaw kasi ang problema po, number one, it's because of wrong priorities. Aminin man natin o hindi, bago pa mag-invest para sa kinabukasan, ang unang ini-investan, upgrade ng gadget, upgrade ng mga gamit, pasyal, kain. Yan ang inuuna. Ang tawag po natin dyan is instant gratification or short-term thinking. Pero kung gusto mo talagang tunay at ganap na investor, you have to think the opposite. Kailangan po natin i-practice yung tinatawag nating long-term thinking. Iisipin natin ang ating kinabukasan. Number two, yung para sa ngayon, delayed gratification po. Tiis now, ginhawa later, hindi travel now, pulubi later. That's number one. According to BSP, alam mo sabi ni Jokno, 75% of 54 million Filipinos wala pong investment. So bakit nga hindi nag-i-invest ang Pinoy? Karamihan po sa atin ay takot dahil nga kulang ang ating impormasyon. Siyempre nakakatakot na pasukin ang isang bagay na di mo alam. Agree? Number two, dahil sa maraming investment scam sa Pilipinas. Tama rin po na mag-alinlangan po tayo, pero hindi natin pwedeng pigilan ang ating sarili. Ang tamang talaga ay kailangan matuto po tayo. Kasi kung hindi tayo sumubok na mag-invest, walang mangyayari po sa atin. Number two, bakit di nag-invest ang Pinoy? Dahil sa pride. Alam mo, masyado tayo ma-pride Yung parang feeling natin, alam na natin lahat. May kakilala na kayo na, alam ko na yan, alam ko na. Pero wala pa rin nangyayari sa kanyang buhay. At if you allow pride to really set into your life, chances are you will not take it. Number three, again, just like what I mentioned a moment ago, short-term po talaga tayo mag-isip Kung short-term ka mag-isip, hindi ka talaga mag-i-invest. Kasi pag nakapera ka, saan mo ilalagay? Siyempre, sa gustong mong bilhin, gusto mong ma-experience at gusto mong masiyan. Pero kung long-term thinker ka, pag nakapera ka, ininegosyo mo, i-invest mo yan. At syempre naman, bakit di tayo nag-i-invest? Kasi iniisip natin kung ang sabihin na marites. Nako! Yung one principle, kung gusto mo talagang umunlad sa buhay, huwag mong isipin kung ano iisipin ng ibang tao, isipin mo kung magkano ang laman ng bulsa mo. And then, ito pa nakakalungkot, bakit hindi tayo nag-i-invest? Kasi tinuruan tayo na magtrabaho lang. Diba? Ang pag-i-invest hindi tinuturo sa eskwela. Simulat sa pool, nung bata pa tayo, anak, mag-aaral ka mabuti para paglaki mo, maghanap ka ng trabaho. Wala namang masama. Dapat iniisip natin, anak, mag-aaral ka mabuti para pagdating ng panahon, magtayo ka ng negosyo at magkaroon ka ng investment. Diba? Mas maganda yan. Kaya nga tanong ko sa iyo, Hallidale, the Valle, at the same time, Siana's Bicycle, sinabi niya dito, dahil sa inyo, we earned our first million in a good way. More power. Congratulations, ha? At si Lloydie Gutierrez Navarro, ang dami daw natutunan sa mga video na ito. Paano tayo mag-i-invest? Paano tayo mag-i-invest na wala kang pera? Ito na ang sagot. Alam mo, kung gusto mo mag-invest na wala kang pera, number one, first, invest in financial education. Kailangan matuto muna tayo bago tayo mag-invest. That's the reason why, look at me and listen. Ito lang po, never invest in something that you do not understand no matter how profitable it may be. Kahit malaki ang pwede mong pagkakitaan, pero pag hindi mo naunawaan, wag mong pasukan. Parang awa nyo na. Imbis na kayo ay kumita, kayo po ay malulugi. So, ibig sabihin, matatakot na naman ako. Hindi. Kaya nga, paano tayo mag-i-invest na walang pera? Mag-invest muna sa financial education. Mag-invest muna sa sarili. Bakit kailangan matuto mag-invest? Kasi pag natuto ka mag-invest, hindi ka na matatakot. Pag natuto ka mag-invest, susubok ka na. Pag natuto ka mag-invest, kikita ka na. Pag yung kumpiyansa mo tataas na. Katulad ngayon, hindi na ako natatakot mag-invest. Bakit po? Mataas na po ang aking kumpiyansa. At pinapasukan ko lang yung mga bagay na alam ko. Pangatlo, nag-i-invest lang ako ng pera na pwede ipatalo. Kahit na mawala yun, hindi masisira ang buhay ko. Kung ganun ka na mag-isip, dahil nga ikaw ay nag-invest sa iyong sarili, ay nako, maniwala ka. Magbabago ang iyong financial perspective at magbabago ang iyong financial life. Kaya nga, pagdating nga sa investment, ang tanong, may perfect time ba? Wala. Ang kailangan lang una, mag-invest ka sarili, magbasa ka, mag-enroll ka, manood ka ng videos na kanito, or if not naman, kung walang tutulong at gagabay po sa inyo, Chinky, gusto ko talaga matuto mag-invest pero hindi ko alam kung saan ako mag-uumpisa. Nako, sagot na kita. Gusto mo ba talaga matuto mag-invest? Gusto mo talagang dumoble ang iyong pera na safe po?
meron kaming community na tinatawag namin na TYL, the Yayamanin Life Community. Sa TYL Community, meron kaming grupo na gagabay po sa inyo. Kung gusto nyo malaman what is TYL Community is all about, ito yung gagawin nyo. Pumunta na lang sa comment section sa link sa baba at meron kayong panunuoring short video para malaman nyo kung ano po ang pinag-uusapan namin doon. Maraming salamat naman. Sana naman po kayo po ay natuto na huwag kayo matakot mag-invest. Kailangan mag-aral muna bago pumasok. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.